Nagsisimula ang chapter nang biglang lumitaw ang isang malaking palakang halimaw mula sa lawa, at sinabi ng sistema kay Sejin na ang kanyang misyon ay patayin ang lahat ng 2,000 Polaka sa lawa na dahilan ng pagkaunti ng mga asul na carp. Nagulat si Sejin nang makita ang napakaraming Polaka sa harap niya. Tinanong niya ang sistema kung sigurado ba ito na ang mga palakang ito ang dahilan ng pagkalipol ng asul na carp sa lawa, ngunit handa na si Baby Bear at ang itim na kuneho para sa laban. Biglang tumalon ang Polaka papalapit sa kanila, at sumigaw ng frog na parang isang Pokemon. Biglang lumaki si Baby Bear para protektahan si Sejin at pinaghahampas ang ilang Polaka gamit ang kanyang stick, ngunit mas marami pang Polaka ang umaatake sa kanya sa susunod na sandali. Tumalon ang itim na kuneho papalapit sa kanila, pinapatamaan ang mga Polaka sa itaas ng abot ni Baby Bear, habang ang batang oso ay inikot ang kanyang kamay sa kanyang antas ng balikat para talunin ang mga Polaka. Samantala, sumali rin si Sejin sa labanan, sumusulong upang talunin ang mga Polaka sa lupa. Yumuko siya habang sinusubukan nilang atakihin siya gamit ang kanilang dila at pagkatapos ay inihagis ang kanyang palakol upang mabilis na putulin ang mga ito. Pagkatapos ay tinawag niya pabalik ang palakol, at si Baby Bear at ang itim na kuneho ay nagpose ng cool kasama niya. Confident na sinabi ni Sejin sa mga Polaka na maaaring mukhang mahina siya, ngunit nakatira siya sa ika-79 na palapag, at nakalaban na niya ang mas malalakas na kalaban. Sinabi sa kanya ng sistema na natalo niya ang 4 na Polaka, na nagbigay sa kanya ng 2,000 XP. Sigaw ni Sejin sa mga Polaka, hinamon silang atakihin siya dahil gagawin niyang lahat sila na mas maraming XP. Sinabi niya kay Qing at sa itim na kuneho na sumulong, at sumugod sila upang labanan ang walang katapusang horde ng malalaking Polaka. Samantala natutulog si Theo, mapayapa sa isang marangyang silid tulugan. Nagising siya pagkatapos ng mahabang pahinga at sinabi na napakasarap matulog sa malambot na kama pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit sa kanyang palagay, mas maganda pa rin ang kondongan ni Sejin. Biglang may kumatok sa pinto, at pumasok si Oren, tinatanong si Theo kung maayos ba ang tulog niya. Sinabi ni Theo na talagang malambot ang kama niya, at masunarang sumagot si Oren na isang karangalan para sa kanya na marinig yun. Kinakabahan niyang sinabi kay Theo na naghanda na siya ng kanyang almusal at tinanong kung gusto niyang kumain ngayon. Pumunta si Theo sa dining hall, kung saan naghihintay sa kanya ang isang masarap na isda. Napanganga si Theo nang makita ito at sinabi na parang high-quality grilled salmon ito. Ang mga katulong ay nasa paligid niya, handang tumugon sa kanyang mga pangangailangan, at tinanong siya kung masarap ang pagkain at sabihin sa kanila kung may iba pa siyang kailangan. Habang kumakain si Theo, nagtataka siya kung bakit nagbago ng malaki ang pag-uugali ni Oren, dahil dapat sana ay galit na galit at inggit ito. Nagtataka siya kung dahil ba ito sa sobrang pagkabigla niya pagkatapos ng kanyang pagtatalo kay Ayuna. Inalok ni Theo ang isang piraso ng isda, ngunit tinanggihan ito ni Oren na may ngiti, sinasabing okay lang siya. Matapos punuin ang kanyang tiyan, nagpasya si Theo na maglakad-lakad sa mansion. Habang nagpapahinga siya, napunta siya sa isang silid kung saan pinagalitan ni Ayuna si Hedgel, sinisigawan siya dahil hindi man lang niya nalaman kung ilan talaga ang mga Polaka sa lawa. Nauuto ang malaking masamang lobo habang humihingi ng paumanhin sa maliit na hamster. Sinabi niya kay Ayuna na hindi pa nila nakumpirma kung aling yungib sa ilalim ng tubig ang kinaroroonan ng reynang Polaka. Sinabi niya na agad siyang aalis upang hanapin ito at babalik agad dala ang isang ulat. Hindi pa rin masaya si Ayuna, at sinabi niya kay Hedgel na wala siyang ginagawang tama. Pumasok si Theo sa silid, sinasabihan siyang huwag masyadong magalit. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-shade si Hedgel, sinasabing hindi matalino na umasa sa isang walang talento na tauhan. Ang kinakabahan na si Hedgel ay sumagot na tiyak na mapapatunayan niya ang kanyang kakayahan, ngunit humikab lang si Ayuna sa kanyang sagot. Tinanong ni Theo kung hindi ba siya nakatulog ng sapat dahil mukhang pagod siya. Sinabi ni Ayuna na walang oras para magpahinga dahil kailangan nilang alisin ang mga Polaka kaagad, ngunit pagkatapos, sa kanyang sorpresa, biglang binuhat siya ni Theo sa kanyang mga bisig. Nagpanik si Ayuna, tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya, ngunit inilagay lang siya sa kanyang hoodie, sinasabihan siyang matulog doon sandali. Sinabi niya sa kanya na gigisingan niya siya kung may mangyari, ngunit ayaw ni Ayuna na sundin ang sinabi niya.
Hinawakan niya ang ulo nito, sinasabi sa kanya na hindi siya makatulog dahil may insomnia siya. Ang malambot na balahibo ng orange na pusa ang kailangan niya para maibsan ang kanyang insomnia. Nagsimulang makaramdam ng antok habang yakap niya ang balahibo, at pagkatapos ay sinabi kay Theo na ilalagay niya ang kanyang sarili sa kanyang pangangalaga sa ngayon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay at matulog ng maayos, at agad na nakatulog si Ayuna. Sinabi ni Hedgel na dadalhin na niya sa kama si Ayuna, ngunit sinabi ni Theo na hindi na kailangan. Hiniling niya sa kanya na pumunta at gawin ang kanyang trabaho at pagkatapos ay sinabi niya na patuloy siyang minamatyagan. Mas lalo siyang natakot dito, at nagpasya siyang umalis agad para sa Lake Zenka. Pagkalabas, sinalubong siya ni Elka, na tinanong kung kumusta ang mga bagay-bagay sa nayon. Sinabi ni Elka na namahaji sila ng pagkain at pera sa mga taga-baryo, ngunit ngayon ay naghihintay silang makatagpo siya. Nagtataka si Theo kung bakit gusto ng mga taga-baryo na makilala siya, ngunit lumabas siya sa mansion para malaman kung ano ang nangyari. Nakita niyang lahat ng pusa mula sa nayon ay naroon. Tinanong ni Theo si Elka kung ano ang nangyayari dito, dahil sa harap niya, nakatiklop ang mga kamay ng lahat ng pusa bilang paggalang. Tinitigan nila si Theo nang may paghanga habang malakas nilang tinatawag ang pangalan niya. Nagulat siya sa lahat ng ito, at pagkatapos ay biglang tinanong siya ng mga pusa na kunin sila bilang mga tagasunod. Nagulat si Theo, at sinabi ng mga pusa na gusto nilang matuto mula sa kanya at maging mga naglalakbay na mga ngalakal tulad niya. Malinaw na tumanggi si Theo na pagbigyan ang kanilang kahilingan at lumakad palayo. Nagreklamo na ang pagiging sikat ay isang kasalanan din. Nagtataka siya kung bakit gusto ng lahat na magtrabaho sa ilalim niya. Dahil ang mga taong kasama niya bilang kanyang mga tauhan ay sobra-sobra na. Sinundan siya ni Elka, hinihiling kay Theo na pakinggan man lang ang sasabihin ng mga pusa. Sinabi niya na si Theo ay parang isang bayani sa kanila, na ikinagulat ng orange na pusa. Ipinaliwanag ni Elka na maraming tsismis ang kumakalat tungkol sa kanya. Pinag-uusapan ng mga tao kung paano umakyat ang isang orange na pusa sa tore bilang isang naglalakbay na mga ngalakal, dala lamang ang isang barya, at pagkatapos ay nakamit ang tiwala ng malaking itim na dragon. Tinawag na ngayon ng mga pusa si Theo na Golden Cat, at nagulat siya nang marinig ito. Pinaulit niya kay Elka ang sinabi nito, at sinabi ng pinuno ng mga lobo na dahil hindi lamang inalagaan ni Theo ang mga nagugutom na nayon, kundi pinatahan din niya ang galit ni Ayuna. Naniniwala ang lahat na siya ay isang hindi kapani-paniwalang tao. Sinabi ni Elka kay Theo na ang pagpapalawak ng kanilang negosyo ay mangangailangan ng maraming tao, at kailangan niyang pamunuan ang lahat sa labas ng ika-79 na palapag. Hiniling niya kay Theo na alagaan ang mga pusa, lalo na para kay Sejan, na itinuturing pa rin ni Elka bilang ang itim na dragon. Maingat na pinag-isipan ni Theo ang mga sinabi ni Elka, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa payo nito. Tinawag niya itong isang matapat na tauhan dahil iniisip nito si Sejan sa lahat ng oras. Nangako siyang isa sa alang-alang ang mga sinabi nito. Nang biglang may ingay, sinubukan ng mga katulong na pigilan ang isang pusa. Sinabi nito sa kanila na hayaan siya dahil kilala niya si Theo. Nagulat si Theo nang marinig ang pamilyar na boses, at nang lumingon siya, nagulat siyang makita ang pusa na si Meryl. Tinulak ni Meryl ang mga gwardya palayo habang tumatakbo siya para yakapin si Theo, sinasabing namimiss niya ito ng sobra. Sinabi ni Theo na lumayo ito sa kanya, ngunit naging mapilit at clingy si Meryl. Sinabi niya kay Theo na nadismaya siya dahil pumunta ito sa nayon ng Grand Airy at hindi sa kanya. Medyo baliw siya at akala niya ay bumalik si Theo sa nayon pagkatapos makamit ang lahat ng tagumpay na ito para lang mapabilib siya, at ngayon ay naglalaro ito ng hard to get. Nagsimula siyang manligaw kay Theo, sinasabing tatanggapin niya ang nararamdaman nito, at dapat silang maging espesyal sa isa't isa. Masyadong nagulat si Theo para mag-react, ngunit nang abutin ni Meryl ang kamay nito sa balikat niya, pinigilan ito ng isang maliit na kamay. Gising na si Ayuna, at hindi siya mukhang impressed nang makita si Meryl. Heto na ang drama. Nang makita siya ni Meryl, nagulat ito at sinampal si Ayuna. Lumipad ang maliit na hamster, sa sobrang gulat ni Theo at Elka. Tumakbo sila papunta kay Ayuna na nahulog sa sahig, habang si Meryl ay nagreklamo na ayaw niya sa mga daga.
Inangat ni Theo si Ayuna, tinanong kung okay lang ito, dahil malinaw niyang nakita ang pasa sa mukha nito. Sinabi ni Ayuna na okay lang siya, at pagkatapos ay lumingon si Theo kay Meryl at sinimulang sigawan ito. Tinanong niya ito kung ano sa tingin nito ang ginagawa nito. Nagsimulang kumilos ng cute si Meryl, tinutukoy ang sarili sa third person. Tinanong niya si Theo kung bakit galit ito sa kanya, sinasabing nagulat siya sa reaksyon nito. Tinanong niya ito kung mas inaalala nito ang maliit na daga kaysa sa kanya. Sinigawan siya ni Theo, nilinaw na galit siya sa kanya dahil sa pagsampal kay Ayuna. Hiniling niya na humingi ito ng tawad. Nagsisimula ng maging mas malandi si Meryl. Tinatakpan niya ang mukha niya, nagsasabing malungkot siya, at pakiusap kay Theo na huwag siyang sigawan. Hindi tumigil si Theo at sinabi sa kanya na mas nasaktan si Ayuna kaysa sa kanya. Pero sapat na yun para ipakita ng Gold Digger Cat ang kanyang tunay na kulay. Nagalit siya at sinabi kay Theo na naiinis siya sa nakakairitang boses nito. Inilabas niya ang kanyang mga kuko, tinatanong siya kung hindi ba niya naiintindihan na ang pinakamagandang pusa sa Grand Airy Village ay handang tanggapin siya. Tinawag niya itong babong dilaw na pusa at sinabihan itong iwanan ang daga na iyon at pumunta sa kanya, habang nagbabanta ng umatake. Pero, masyado nang natakot sina Theo at Elka para magreaksyon sa kanya, dahil si Ayuna ay nakabangon na, at nakatutok ang kanyang staff kay Meryl. Sinabi ni Ayuna kay Meryl na hindi niya magagawang makuha ang pabor ni Theo sa ganoong paraan. Sinabi ni Ayuna sa Gold Digger Cat na sila ni Theo ay mahalaga na sa isa't isa, at dapat niyang malaman iyon. Dahil doon, hinampas ni Ayuna si Meryl ng isang malakas na spell na nagpadpad sa kanya sa pader ng mansyon. Isang malaking butas ang natira sa pader, at naging isang malalayong bituin si Meryl tulad ng Team Rocket. Samantala, nakatulala sina Theo at Elka sa nangyaring pagkawasak. Bigla, natambo si Ayuna at napasandal kay Theo. Sinabi niya na inaantok pa siya at pakiusap na hayaan siyang makatulog pa saglit. Ngumiti si Theo sa kanya at sinabing matulog ng mahimbing habang malumanay siyang niyakap. Sa tingin ko ito ang pangalawang shape ng serye. Iyan lang ang video natin ngayon. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kina Theo at Ayuna habang nagpapatuloy ang kwento, pero ang mas malaking problema ay ang laban ni Sejan at ng mga Polaka. Makakaharap kaya ni Hegel si Sejan habang abala ang grupo nito sa pakikipaglaban, at malalaman kaya niya ang sikreto nito. Tingnan natin ang mangyayari sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, pindutin ang subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe.